So in today's video guys, we have here the TP-Link EAP110 Outdoor Omnidirectional Antenna. So ang signal nito is paikot. So ayan. So outdoor siya, pwede siyang maulanan at maarawan. So unbox natin at the same time, gagawin natin is isa-set up natin kung paano siya ikabit sa router and tuturo ko sa inyo kung paano mag-configure po nito. So with that, intro muna tayo. Upon opening our box, bali lalabas sa atin ay itong mga manual and warranty card. And ito mismo yung device. So ayan. And nabubuksan siya dito sa ilalim. Ayan. So ayan yung RJ45 na PoE na pwedeng kakabitan mamaya. Then andun yung reset button sa ilalim. Nakikita nyo? Reset button. Ito. Pinipress yan kapag nakalimutan mo yung default password, password na nilagay mo. Kasi ang default password nito is admin. Yung username tsaka password is admin. Mamaya tuturo ko rin sa inyo. So isa-isa lang muna natin. So ito yung antenna niya. And then power plug. Yan. And adapter. Ito yung ano niya. PoE tsaka internet. Yan. So PoE and then LAN. So, yung internet mo, galing sa router, doon, dito, ilalagay. And then, itong PoE, ito yung connected dito. Dalawa, ganyan. Okay? Then, sa box, meron siyang pang TOX. Dalawa, ayan. And, ito yung mount ng kanyang antenna. Ayan, ganyan. Pang mount, yan, pang ganyan. Yan. Then ito lalagay mo sa pader or sa pole. Outdoor siya di ba? Hala. Pag ilalabas mo naman siya, ito, medyo ibababa mo to. Itong part na to. Bago mo siya mahihila. Kasi pag ganyan na, lumak na yan, lock. Kasi baba mo konti, ayan, matatanggal mo na siya. Okay? And then, we have here cable tie din na libre. So, setup muna natin, pakita ko sa inyo. Then, kailangan ninyo ng dalawang ganun. RJ45. Dalawang ganyan ang kakailanganin nyo. Okay? Setup muna natin. So, PoE. Ito. Dito. Okay? So, guys, na setup na natin. So, PoE. To PoE dito. And then, LAN. To LAN cable dito sa likod ng ating router. And then, plug. Ito. Yan. So, may magkakaroon siya indicator dito sa side. Ayan. Yan yung green. Pag naging green na siya, stable na yan. Magiging stable yan. And then, pwede na tayo makakonect. And, gagawin natin is turo ko rin sa inyo kung paano siya i-configure na gamitin sa piso wifi or pwede rin gamitin sa personal use nyo sa bahay. So maglalagay din tayo sa description box ng link kung saan nyo pwedeng mabili ito ng legit na item. Well, pwede rin naman kay Sir Ronald Nolasco. Lagay natin sa screen yung ano niya, FB niya, kung malapit kayo sa Raon. So first, ang gagawin nyo is primary connected tayo dito sa router So dito tayo ko-connect sa TP-Link 2.4G. Yan. So, pag connect mo dyan, nakakonect ka na, go to your browser. So, kung anong browser ang meron ka, so, ito, Chrome. And then, once you are here, go to TP-Link EAP.net. So, ito yun. Advance, proceed. So once you are here, yan, hanapan ka ng password tsaka wifi. So ang bibigay mo is ito, admin, ayan. Ayan yung TP-Link EAP.net. So ito yung default password, admin, then admin. Then ayan, sabihin sa'yo, quick setup. Let's get started. Then, sasabihin sa'yo na hahanapan ka ng, gagawan ka ng username. Kunyari, ang sa akin is Cydrex TV. Yan.
Then, ang password, yun, it's up to you. Pipili na lang kayo ng kung anong password ang gusto nyo. So, after nyong ilagay yung username, new username, and your password, sa lower part, sa right side, pag isinom in nyo yan, may makikita kayong next. Yun, pinakababa, ayan, no? Next. Yan. Tatanungin ka kung AP mode o repeater mode. AP mode tayo. And then, sa lower part pa rin, ayan, yung next. Sinuzoom in ko lang guys para makita nyo. Yan. And then, tatanungin ka kung may password. Ayan. Well, lalagyan mo ng SSID, kunyari Cydrex, Piso, Wi-Fi. For me, lalagay ko kasi sa Piso Wi-Fi ito eh. Ngayon, kung lalagyan mo ng password, nasa sayo, kapag ka personal use mo. Kumbaga, ito yung router, tapos sa bahay lang, lagyan mong password. Pwede rin kaparehas ng name nito. Or kaparehas ng Wi-Fi name ng sa inyo, sa bahay nyo. And since sa Piso Wi-Fi natin gagamitin to, kaya wala siyang password guys. So yan. Gagawin natin is skip lang natin. Then done. Tapos, makikita nyo, I have connected to SSID. Click nyo lang yan. And then, punta kayo sa wireless. Dito sa wireless. Kita nyo? Then, pagpunta sa wireless, punta sa, makikita nyo sa may action, ayan o, merong setting. Ayan, setting. May action, merong papel tsaka ballpen. Click nyo yan. And then, ayan, pwede nyo nang baguhin yung Wi-Fi name or SSID. So, in our case, Cydrex Piso Wi-Fi. Ayan. Tapos, okay, press okay. So, ang mangyayari dyan is madi-disconnect ka sa Wi-Fi and then kukonect ka na lang ulit. Ayan, okay mo. So, ayun, na-disconnect na tayo guys sa taas. Wala na, di ba? Wala na signal. So, gagawin lang natin is hahanapin lang natin. Ayan siya, oh. May bago ng SSID. So, ito yung router. Ito yung bagong Piso Wi-Fi. Yung para i-connect natin sa Piso Wi-Fi. So, ayan. So, ito may password. And then, itong ating TP-Link wala siyang password. So, ayan. Try natin mag-browse. So, makakapag-browse lang talaga. Ayan, oh. Di ba? So, kung mahilig ka sa how-to, tutorial, unboxing, cellphone application, Wi-Fi, videoke, e-bike, and all about technology, kaibigan, baka naman, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So, with that, I hope may natutunan kayo kung paano siya i-configure, i-set up. So, maraming salamat, and peace out.